Eh sige, magtanong ka ng mahirap. Ito nga lang eh. May konti lang to. Sige. Si Soriano ba? Pantas ba siya? Hindi. May humihilik o sila ba humihilik? Sino yung humihilik? Humihilik ata yung host. Ito. Ito na lang, unang tanong ko. Si Soriano ba? Dukha ba si Soriano? Kapag kasi sinabing dukhang pantas, hindi literal na dukha na wala kang kinakain na ang kinakain mo mumu, hindi ganon. Isa symbolical na dukhang pantas. Hindi yan literal na, halimbawa, kapag dukha, mahirap, parang ganon. Huwag mong gagawing literal na Ito. Si Soriano ba? Ito, next question. Si Soriano ba lalaki? Oo, lalaki kasi may lawit si Bro Eli. Ikaw rin naman lalaki. Lalaki. Halimbawa, kung may lawit ka tapos sabihin mong bakla ka, nasa sa'yo yun. Ano ba yung tanong mo? Lalaki. Okay na yun. Okay na. Kaya yung tanong talaga na yun si mga mga pang Uy, may grade. tanong ako si Red. Bakit yung mga yung mga member ng MCJ hindi nila matawag na si Soriano ay sugo ng Diyos? So sino nagsugo sa kanya kung hindi siya sugo ng Diyos? Ano, bigla-bigla na lang nagtayo siya ng religion kahit na wala siya kinalaman sa Biblia, hindi siya sugo? Yung sinasabi mo kasi pagmamapuri yun eh. Halimbawa, katulad ng sinasabi nyo na si Ka Felix Manalo is sugo ng Diyos. Pagmamapuri yun. Dapat lumagay ka sa lugar na ang basihan ay ang Biblia. Maghanap ka ng talata sa Biblia na katulad ng sinabi ni Kristo. So ibig mo sabihin, Teka lang. Sa Kawikaan 18:13, ang nagtatanong bago sumagot, kamangmangan. Kaya magtanong ka muna, no? Bago ka sumagot, huwag ka muna sasagot. Sumasagot pa ako eh. Dapat may batayan sa Biblia yon. Katulad ng sinasabi nyo, pagmamapure yun eh, na si Kapelix is sugo ng Diyos. Which is na malabo naman talaga na hindi nyo kayang i-apply ang sagot pagdating sa Biblia. Ganun yun. Pero kung tatanungin natin si Kristo, na sinasabi na ni Kristo sa Juan, na yung espiritu niya nasusuguin na magpapakilala sa inyo, siya ang magpapakilala sa inyo, yung espiritu na susuguin ni Kristo. Ganun yun, Aya. Si Kristo ang nagsusugo upang ipakilala yung utos, yung salita ng Diyos. Ganun yun, Aya. Yung espiritong mga aliw, nasa nasa John 17:29. Sana hindi ko nakalimutan yun. Ayun. Datapwat ang mga aliw, ang espiritu na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magpapakilala sa inyo. Ay, ganun yung nakalagay na talata ron, Aya. Yung ginagawa nyo kasi pagmamapuri, pagmamatas yun eh. Sasabihin nyo na si Ka Felix yung si Ka Felix ang tunay na iglesia. Parang ganun pagmamataas. Alabag naman sa Biblia yung ginagawa nyo, Aya. Ayan, next question. Kasi sabi ni Pablo, yung sinasabi pagmamapure, ikaw lang ang may sabi niyan. Walang ganun, ikaw lang na, opinion mo yan. Diba? parang ganun yung Opinion mo yan, so sinasabi- ibig mo sabihin, Parang ganito, Aya. hindi, ganito nga, ibig sabihin, opinion mo lang yan. So, ibig sabihin, si Soriano, dahil ayaw mo ng ganon, ibig sabihin, hindi mo kahit na hindi magmapuri yan, hindi mo sinasabing magmapuri. Sa tingin mo ba, dahil ikaw ay member, matatawag mo na sugo ng Diyos si Soriano? According to the Bible. Pero kung sasabihin mo sa akin ng direktsahan, hindi ko pwedeng sabihin. Dapat may batayan sa Biblia na So, kung hindi siya inuukol. sugo ng Diyos, sino nagsugo sa kanya? Wala akong Wala sinabi. Sabi ko Wala nga, lang. according to the Bible eh. Yung ngayon, kung So, hindi sasabihin siya mo naman, messenger, hindi siya messenger, hindi siya mensahero. ay, wala akong sinabi. Wala. Ginabalik mo yung sinasabi mo sa akin. So, ibig sabihin Sinabalik. Ikaw nga, si Soriano hindi mensahero ng Diyos. sinasagot ko nga eh. According Ayan to ha, sige, sagutin mo. the Bible na si kapatid na Eli is sugo ng Diyos eh. Ito talaga si Aya eh. Ng Diyos, sugo ng Diyos. Mensahero siya ng Diyos. Ayon sa Biblia.
Ngayon, kung tatanungin mo ko anong talata, kaya ko rin ibigay sa iyo yun. O anong talata? Sige, sabihin mo. Secret. Mamaya may malaman ka pa eh. Hindi ka wala sasabihin. Mamaya pag tinanong kasi Dapat si merong ano yan eh. Kasi kung halimbawa sugo siya ng Diyos, merong ano siya, may batayan siya sa Biblia dapat. Diyos, Ano, may mamaya batayan. gawin mo rin. Gaya-gaya pa naman ng INC. Uy! Kung hindi naman namin gagayahin kayo, ay mas nauna kami sa inyo. Ano ka ba? INC pa naman, gaya-gaya. Di ba? Kaya, hindi pwedeng ibigay sa aso yung mga perlas, sabi sa Mateo. Pag aso, bawal ibigay. Ah. Tignan mo yung mga kapatid mo, nanggigigil na naman kapag nagsasalita yung madalay Ano ka sa ba? Kasi ganito yan, kung matatatawagin mong sugo ng Diyos o mensahero ng Diyos si Soriano, dapat merong batayan sa Bible. Ganun Sabi ni yun. controversy, sus, Red, baog na yung talata na yan. Sabi naman ni kapatid mo, subo yan si Brad Eli. Diba? Alam mo, doon ako nagtataka no? Yung mensahero nyo, nagsasalita ng ebanghelyo, kasi napakalinaw naman ng mga aral sa Bible, pero hindi niya ginagawa. Dapat kasi siya ang ehemplo. Parang magulang yan, ikaw yung ehemplo ng mabuting gawa para ka mangaral sa mga anak mo. Hindi ikaw ang nangunguna sa maling gawa. Si Bakit Eduardo nga, kailangan baguhin mo tiniwalag. yung sarili mo? Ganun Si kasi Eduardo yun. nga, tiniwalag yung mama at papa. Magandang ehemplo ba yun? Okay, Tiniwalag doon na nga mapapatunayan na tunay talaga iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, walang magulang, kapatid. Pag gumagawa ka ng mali, pag Ibigin mo gumagawa ka ng yung mali, ganun ang tunay na aral. mga lalaki, ibigin niyo yung magulang, di ba? Pakundanganan niyo sila ay yung magulang. Hindi sinabing itiwala. Kasi nga pag mali, hindi pwedeng ang mali ay Gawin kukonsintihin mo. sarili mo Ganun kasi yun. Hindi pwedeng konsintihin ng mali. Red, walang ganyan. Ay, ang problema, kayong mga member, kinonsintin yung si Soriano. Kayong mga member ang nagkonsinti sa kanya. Dapat iwalag yan eh. Dapat iwalag yan kasi meron siya kinakasamang lalaki. Ano ka ba? Di ba may aral Diba? kayo sa mga nasa O bakit labas? hindi tinawalag? Impyerno na agad. Di ba ilalagay ba ko? Hindi ko ilalagay yung magulang ko sa impyerno eh. Kasi pag tiniwalag ka, nasa labas ka na ng iglesia. Ibig sabihin, kapag namatay, natiwalag ang Ano ka magulang ba? ng Eduardo. Si Judas nga, apostol na yun, di ba? Ano nangyari sa kanya? O, di ba? Ano na, apostol na yun, o, di ba? Iba Kaya naman hindi kasi gano'n, ginawa walang ni ganun Pablo. sa Biblia, Yung ginawa kahit ni sabihin mo Judas, anak ka pa, yung ginawa ni asawa ka Pablo, pa, kapatid ka pa, pagka labag ka na sa aral ng Diyos, kailangan itiwalag ka na ganun yun. Tuwail na Hindi anak ba yung talaga si Cain, Eduardo. si Cain, si Abel, magkapatid, o di ba gano'n, no? Nangyayari na yan. Sa panahon pa ng unang siglo, nangyayari na yan. Di ba, panahon unang siglo, si Judas nga eh. Yun, si Judas, apostol na yun ha. Nangyayari talaga yung mga ganyan, ano ka ba? Si Eduardo, ano yan, lapastangang anak. Kasi kung tutusin, Hindi, kung lapastangang tutusin anak. si Soriano, kung talagang tunay siyang mangangaral, dapat binago niya yung sarili niya, nag-asawa siya, o kaya kung ayaw niya mag-asawa, magpaging tunay siyang lalaki. Dapat kung Diba? ganyan lang pala yung logic mo, Ganun. dapat sinabihan mo rin si Kristo. Dapat si Kristo nag-asawa. Kaya ang problema, si Cristo, hindi. Kaya nga sabi ko, si Soriano, dapat nagpakatuloy siya lalaki kahit hindi siya mag-asawa. Kasi Kasi kapag walang asawa, hindi tunay na lalaki. Hindi. Kasi ang problema kay Soriano, meron siyang inasawa lalaki din. Oh. 'Di ba? Alam ng buong MCGA yan kasi sila mismo nag-booking yan. Di naman namin alam yan, kaya naman namin nalaman dahil sa mga member nyo. Pag-chismis talagang ano kayo, no? Napaka... Hindi, sa mga member nyo yan, nalaman namin. Hindi namin alam yan, kami mga MC, hindi namin alam yan kasi hindi naman kami MCGI. Nalaman namin yan sa mga member nyo rin. Diba, dito sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, kayo nagsabi niyan sila eh. Di sana kung ganyan ang katwira mo, matagal na ako umalis sa MCGI. Yun nga nagtataka ako, ba't di ka pa umalis? Kasi chismis yan. Alam, Kasi paano mangyay siya? Chismis kapatid niya kami sinasabi. Ako ang mas nakakakilala sa mga ngaral namin dahil napaka niyan. Pagdating sa salita ng Diyos, galit na galit yan si Bro Eli. May paninindigan niyang hindi katulad ng mga ngaral mong si Ka Felix na walang paninindigan, takot nga magpatanong eh.
Ano ka ba? May paninindigan nga Pero si Bro Eli, si may paninindigan yan. Oo, alam ko, may Dapat paninindigan si magpatanong Soriano. sa Eduardo Pinagtanggol si niya yung Eranio. kanyang kalabuyo. Talaga may Kasi paninindigan siya. mababaw kasi mag-text si si Eranio tsaka si Eduardo kaya ayaw magpatanong. Mababaw kasi sila mag-text na. Napanood ko yung mga text niyan. Mababaw. Walang kalalim-lalim. Guro hanggang ano lang, buto ng paa. Eh si Bro Eli kasi malalim, nagpastao kung mag-texto. May diwa ka ng karunungan, nakikilabutan ka. Pero si Eranio at Eduardo, kaya ayaw magpatanong, walang bayag. Sila yung tinuturing na bakla, according to the Bible. Kasi sabi ron sa talata, tanungin nyo yung mga saserdote. Eh kung saserdote pala si Eduardo at si Manalo, si Eranio, dapat nagpapatanong sila. Eh walang bayag. Sila yung mga consider na walang bayag. Bagamat lalaki na spiritual, mga baog, mga walang bayag. Sila talaga yung tinuturing na walang bayag, si Eduardo at si Eranio. Ganon yun, Naya. Dapat, pagdating sa salita ng Diyos, may paninindigan. Kaya nga sabi sa Hebre, ay sa 2 Korinto, na ang salita ng Diyos mabisa kaysa ang 5 tabak na may 2 talim. Yung salita ng Diyos na bumabaon. O kaya kung si Eranio at Eduardo may daladalang dalisay na aral, lahat ng tanong ng mga tao kayang-kayang Alam mo, sagutin. ganito kasi, ang INC kasi, hindi Tanong mo katulad kay din ni Eranio. Soriano. Ang INC kasi, si Ka Eduardo kasi, hindi katulad din ni Soriano na inaano niya, ginuha niya lahat. Diba? Ayaw niya magturo ng manggagawa nyo. Siya lahat, naka-CD, o diba? Sa amin kasi iba yung organized kasi sa INC, meron taga-sagot, meron, pag magtatanong kami mga ministro, may mga manggagawa. Ganun kasi yun, hindi niya sinasakop lahat kasi marami siyang tungkulin. Si Soriano, ang ginagawa niya, siya lahat. Imbis na yung manggagawa, magtuturo, anong ginagawa? Tagalinis. O, tama ba yun? Bakit ka pa nagawa ng manggagawa kung tagalinis? Kaya ganyan, kaya ayos O, di ba? O, dapat sila na lang yung taga-sagot ng tanong. Yung manggagawa nyo. Hindi niya Saka wala pang sinasakop lahat. napapatunayan talaga si Eranio, namatay na lang, wala pang napapatunayan. Anong wala? Nakarating nga sa iba't ibang bansa na yung Iglesia ni Cristo. Ang dami namin magagandang kapilya. Alam mo sa inyo, maganda lang sa inyo yung bahay ni Soriano. Hindi naman kapilang basihan ng kaligtasan eh. Yung salita. Eh, yun nga ang mahirap. Sabi mo hindi kapilya ang basihan ng kaligtasan. Yun nga, yun pala eto nga, hindi sabi mo hindi basihan ng kapilya para sa kaligtasan. Okay. Ang tanong, yun yung kapilya, hindi nyo pa maayos, hindi nyo pa magawa. Ano pa kaya yung kaligtasan? Eh, Kasi hindi naman yung bagay na bahay, sambahan ng Diyos, dapat inaayos, pero hindi nyo magawa. Ano pa kaya yung kaligtasan? Lalo nang hindi nyo magagawa yun. sa bagay, Aya, kasi bago ka pa lang, kaya hindi mo maintindihan yung ano. Tsaka bago ka lang sa iglesia, magsuri ka, Aya. Handog. Hambog ka rin. Maraming hambog sa ano eh. Sa ANC. Ito Oy, daw huwag si kang bingi, hambog. handog ako. Bingi, nabungol ka na. Isa ka rin palang hambog. Kaya pala, sila Ravinos, mga hambog yan eh. Maraming hambog Alam, rito. kami hambog. Walang hambog sa INC. Sinasabi lang namin yung naririnig namin, yung nakikita Hambog ka? namin. At Kala saka ko yung hambog. tunay. Oh. Ano ba? Hambog o handog? Handog, ano ka ba? Kala ko hambog eh. Kasi napatunayan ko sa tagal-tagal kong nag-TikTok, halos karamihan ng handog, hindi handog, hambog. Puro kayabangan lang. Magtatanong, akyat, kala mo kung sino. Pag magtanong, kala mo kung magtanong, parang grade 3. Tapos pag sila tinanong, wala na. Nakababa na. May hambog talaga, isang hambog na umakyat dito. Hindi ah. Natawa tuloy si Aaron eh. Mga yan, mga INC, maninindak yan. Sige, ako naman magtatanong. Ganyan yan. Ako naman. Ako. Ayaw mo ba magpatanong? Kahit gusto Kaya, mo magpatanong. mapapayo ko lang sa'yo, Red. Magsuri ka na sa INC. Hindi, papayuhan kita. Magsuri ka na sa INC. Hindi ka maliligtas na sa MCGA. Sinasabi ko lang sa'yo. Bahala ka. Kaya ganito yung mga hambog ng ng INC. Sige, ako naman magtatanong. Sige ito. Ayaw magpatanong. Real talk.
Di ba, Aaron? Ganun sila manindak. Tapos pag sila tinanong mo, sige ako na magtatanong. Hindi, ako naman muna magtatanong. Di mo pa nga sinasagot yung tanong ko eh. Ganun sila, mga hambog na nga yan siya eh. Kaya nasabi kong hambog. Talagang hambog, hindi handog. Pero kayabangan. Na-real talk. Ada. Marami yan, maraming kapatid dyan si Aya. Tignan mo. Pansinin mo yan. Pag-akyat niyan, ang usapan Christology. Sige, magtatanong ako kung alam mo. Ano ang nakalagay sa unang Timoteo 2:5? Ayan. Tapos pag siya naman tinanong, hindi mo pa nga sinasagot yung tanong. Yan yung pa magsalita eh. Tanong. Ano meron sa MCJ at di ka makaalis-alis dyan? Yun, magandang tanong ni Aya. Ayun, kasi yung MCG, dati kasi akong Katoliko eh. Ngayon, yung mga bisyo ko noon, naiwan ko. Dahil sa pagkakilala ng salita ng Diyos na ipinapangaral ni kapatid na Eli, kasama na dyan yung mass indoctrination. Nalaman ko na bawal palang uminom, bawal magsugal, maraming bawal, ibigin ng magulang. Nalaman ko yan, dati suwail ako eh. Ngayon, kahit gano'n kasama ang aking magulang, hindi pa rin ako nagtatanim ng sama ng loob. Dito ako nagkaroon ng kapahingahan ng kaluluwa. Parang okay na sa akin kahit mamatay ako. Basta nandito ako sa pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Maraming ganyan marami akong kaya hindi ako maalis sa tunay na relihiyon. May pagbabagong magmumula sa iyo kapag nasa tunay na iglesia ka na. Maraming magbabago sa iyo. Parang ibang tao ka na, sabi sa unang Tesalonica 4, magbihis kayo ng bagong pagkatao, ninalalang sa katwiran, sa kabanalan, ayon sa katotohanan. Kung yun dati mong ginagawa, babaguhin mo yon. Kung dati ka manginginom, hindi ka na manginginom. Kaya sa MCGI, kapag nalaman na uminom ka ng kahit na anong nakakalasing, suspendido ka. At kung hindi ka magpapasaway at uminom ka ulit, ititiwalag ka na, hindi ka consider na kapatid kapag ganun. Dahil sa samahan ng tunay na iglesia, walang karumihan doon, Aya. Ayan ang sagot ko sa'yo. Ayan, siguro konti lang yun, pero Ang tanong, bakit yung kung totoo yung sinasabi mo, oo, ikaw, walang problema sa'yo kasi nagbago ka. Pinakita mo talaga nagbago ka, di ba? Walang problema sa'yo. Ang may problema, yung si Soriano kasi, di ba, yung sa Apalit, ginawang bar na yun, bar. So, siya yung hindi lumabag. Ikaw, sumunod ka kasi, nakarinig ka ng aral, sumunod ka, pero siya, hindi siya, naging kontra-kontra siya. O, paano yun? granting for the sake of argument without accepting. O kung si kapatid na Eli ang nagiinom, bakit kaya kami mga kaanib hindi nagiinom? Ibig sabihin na ituturo ng mga ngaral namin na bawal talagang uminom, na hindi niya naman ginagawa, kasi kung ginagawa, isa akong aalis doon. O ganon. Parang sa inyo, Aya, di ba pwede sa inyo pwedeng manigarilyo, malaya kayo, pero Bakit kayo ng bar? pagdating sa tunay na iglesia, kailangan isang bagong tao ka na hindi mo na ginagawa yung mga dating bagay na ginagawa mo, katulad ng paglalasing. Kaya pumunta ka na sa MCG, Aya, para alisin mo na yung pag-iossi mo. Gaganda ka pa lalo. Ganito nga kasi nangyari, di ba nangangaral siya. So ngayon ikaw, wait lang, may nabi. Gaganda ka lalo, Aya, pag naging MCGA ka, kasi hindi ka na magsusuot ng labas yung suso. Magiging ka na. Sabi sa unang Timoteo 2:9, ang babae ay magsigiyak na mahinhinang damit na may katimtiman na tinahon. Kaya kung magiging MCGA ka, Aya, hindi ka na magsusuot ng maiksing short. Maganda ka sa paningin ng lalaki, Aya. Kaya mag-MCGA ka na. Huwag kang maging hambog. Di ba ganun yun, Aya? Kaya ako rito sa MCGI, isa ako dating Katoliko na walang pagkakaisa, kasi alam ko yan Katoliko ko noon. Yung mga nagsisimba noon, pagtapos magsimba, inom ulit dati. Pagtapos ko magsimba, madaling araw,
nagiinom ulit kami, ang inuman pa Red Horse. Oo, kasi wala talagang kapahingahan. Totoo naman na, kasi dati akong Katoliko, hindi sa sinisiraan ko yun. Alam niyo ni Bro Aaron na sa Katoliko, pwede kahit uminom tayo. Wala namang ganun turo. Oo, hindi mo lang inaral. Nung nagsisimba nga ako niyan Nagsisimba pa ako niyan, simbang gabi. Ang simbang gabi namin alas 5. Nako, pagtapos ng simba nagiinuman kami. Oo, problema mo yan. Hindi naman tinuro yan. Di ba? Kasi hindi naman tinuturo ng pari yun Ay, hindi mo lang alam. Ayun Kasi lang nagkikwento ang pare yun. ng Oo. talambuhay lang. Ang magbabasa lang isang talata sa Biblia, tapos talambuhay na. Oo. Correct. Yun ang problema mo yan, hindi problema ng simbahan yan. Di ba? Di ba daw ako Ano nagko-comment? problema, alam mo, wag mo akong naroon. Kasi nga si Father Darwin, nako, Red. Humanap ka ng talata bakit na si sinasabi Darwin maglasing ang umiinom Katoliko. ng beer? Ay, Umiinom nako. ng beer, hindi ba siya tunay na, ibig sabihin, hindi siya katunay na Katoliko kasi Ay, umiinom ng nako. beer. Walang turong ganun na maglasing. Ikaw lang yung naglalasing. di si Oo, Kat problema mo Darwin. yan. Problema mo yan. Umanib ka sa sulpot. Isang pare Oo. na, Hindi mo umiinom ng beer. inaral ang Ano masasabi doktrina mo ng doon? Katoliko. Ibig Kaya sabihin, mali hindi aral ni sinasabi Darwin mo. Gano, na yung aral Sige, ng Katoliko magbigay ka is ng bawal aral uminom. ng Katoliko na pwede maglasing. Di si Darwin Gano, anong ginagawa nun? Wala pala. Chismis. Chismis Si pala. Darwin Gano nga. Ay, bakit- nako, chismis. Ano masasabi mo ron? Umanap ka ng turo ng Katoliko na pwede maglasing. Meron wala. Ibig sabihin dapat ulo niya itulad, sigit Gano. Chismis pala. O, problema mo yan. O. Hindi ko na problema yan. Hindi na problema ng simbahan yan. Problema Di mo. ba? Hindi Chismis sa akin pala, na dala ibubad mo ka eh. rin kasi nalalaman ko yan. Chismis pala dala mo eh. Sinasabihan mo Kaya kung pang hambog yung INC eh. Kayo nga, kung mabasa ko. Kaya Sino hindi hambog? Chismis ka pala eh. nagkampiyan rin dalawang mali. Chismis. Chismis. Magbigay ka ng dokumento saan mababasa na pwede maglasing ang Katoliko. Pag wala ka na ibigay, Ito nga tanong ko. problema mo Ibig yan. sabihin, Chismis ka. si Darwin Gano, Chismis. Wala. Chismis. Umiinom Hindi kita din. pakikinggan. Chismis ka lang eh. Ayaw ko sagutin. Chismis ka lang. Ayaw akong Oo, sige. kaya di ba sabi mo dati kang Katoliko, inalaan ka nga sa unang 1, 2, 18, 19, tatalikod, antikristo ka. Kaya yun, tama naman sinabi mo dati kang Katoliko. Oo, tama yan. Ngayon may talata ako, ikaw, maglabas ka ng talata na pwedeng maglasing ang Katoliko na ginagawa mo noon. Sigit Gano nga ang sawayin mo. Ay, chismis pala. Chismis daw. Wala rin, hanggang ngayon wala ka pa rin alam, chismis ka pa rin. Nagbubulag-bulagan na siya. Ay, nagbubulag-bulagan. Chismis kasi dala mo. Di ba? Kahit nakakita Dokumento hanap ko. Kahit Doktrina nakakita. hanap ko, hindi chismis. Nagbubulag-bulagan. Doktrina. Parang yung santo ninyo nyo. Doktrina hanap ko, hindi chismis. May mata Oo, pero maglatag ka. nakakita. Hindi yung puro May chismis. tenga, hindi Oo, nakakarinig. maglatag ka. Oo, yung Kaya leon na parang pinaparada. ano rin sa Tsaka yung mga polis na pinaparada Kaya tuwing piyesta ng Diyos. Ganun yun. Tama ka dun. Oo, tama ka dun. Yung pinaparada tuwing piyesta ng Diyos, leon. Yung yung mga pulis na naka-mascot. Ayun, tama ka dun, bro Red. Agree ako sa iyo dyan. Iyak Huwag na kasi si puro Aaron. Okay lang, chismis. Aaron. Pisi mo kasi Oo. masakit ang Oo, Masakit kasi ang puro katotohanan. chismis. Okay na yan. Oo, di ba masakit? Oo. Basahin natin. Chismis. Ayan nga sinasabi ni Mga comment Pixo, section. saang talata, saang Magkampi-kampi dokumento ng lang simbahang yan. Katoliko na pwedeng maglasing. Dili. Kung gawain mo, isisi mo sa Katoliko, sira ulo ka pala eh. Akala ni Red. Problema mo yan. Wala ka mailatag, mananatili kang nakakampihan. chismis. Kasi pag mali, Wala kang latag, mananatili ka lang chismis. Mananatili kang mangmang dahil nasa tunay ka na, lumipat ka pa sa sulpot. Nung tinanong si Brother Eli ng Katoliko, sinong nagtatag ng Iglesia Katolika? Sabi Sabi ni mo, Brother pagtapos Eli, ka na, ay hindi ko alam kasi yan, naitatag na yan 2,000 years ago. Hindi pa ako tao nun. Bakit? Pag tinanong mo, sinunod tayo ng SDA sa kanya, si Ellen G. White, 1863. Ba't tao na ba siya nun? Kita mo kamang mga ng guru nyo. Di niya masagot yung Katoliko kasi talagang hindi niya alam sino nagtatag at alam niya sa sarili niya na ang Panginoong Jesucristo.
Ang katwiran niya, hindi pa daw siya pinapanganak no, kaya di niya alam. Ay bakit ng 1863 pinanganak na ba siya? Ba't alam niya si Ellen G. White nagtatag ng SDA? Bakit alam niya si Martin Luther nagtatag ng ng mga protestante noong 1600? Pinanganak na ba siya noon? Di pa, mangmang. O kamangmangan yan. Kaya wag mo ako papaandar ng ganyan, Red. Napakahina mong nilalang. Pati gawain mo, isisisi mo sa simbahang katoliko, tinuro ba sa iyon? Ngayon kung Pero, tinuro sa iyon, alam magbigay mo, ka alam ng mo, Red. dokumento, ng aral, na tinuro ng Red. maglasing kayo. Fred, pero alam mo hindi ka hindi ka mapansin Parang hindi ka mapansin o mapanuri. Pansin ko lang. Oh, mangmang yan, mga MCGI. Ayan, bro Jared, ikaw na bahala, Ano ba tinitira sekta niyan, katoliko. bro Aaron? Ano ba sekta niya ni Red? MCGI yan, mapanghi. Ay, kaya ako umalis dyan. Ako, umiinom ng mga ihiyan, bro. Oo naman. Inamin mismo ni Jules yun, umiinom kami niyan kasi turo sa amin yan eh. Meron ako record doon ng debate kami. Sabi ko, edi umiinom ka. Sabi, oo. Grabe, sa harap diba? ng pari namin yun, sa harap ng kura paroko namin, nanonood sa debate namin. Inamin niya, umiinom siya ng ihi. Oo, narinig ko rin yun. Tsaka napanood ko yung laban yun ni Jules. Tsaka bukod pa sa ibang platform, sinasabi rin ni Jules yan. Aral sa amin yan eh, umiinom talaga ako Pero, yan. nagdala pa ng isang mangmang na isang Jared. Masakit red. Wala akong tutol doon, bro Aaron. 1.27 ng unang Korinto, ayon kay Apostol Pablo, pinili ng Diyos ang mangmang ng sanlibutan. Kaya mangmang talaga ako, patuloy na sa Diyos ako. Ewan ko sa iyo kung nagbabadal-badal, talinuhan ka na. Amen, amen. Lahat ba ng mangmang tumutukoy sa mga duka? Merong mangmang patungkol sa mga maiimpirno gaya ng Ang MCGI mangmang ay nagmamarunong. 7 ng Hebreo. At unang-una, hindi ako nagmamarunong. Yan, kung ikaw yung mangmang sa Karunungan ng simbahan ang 27. sinasabi ko. Karunungan ni Kristong sinasabi ko sa pamagitan ng simbahan. Ayon kay Apostolo Pablo sa 3 Gs ng Epeso na hindi kilala ni Eli Soriano ang founder dahil alam niya sa sarili niya ang founder ng Iglesia Katolika ang ating Panginoong Hesukristo 2000 years. Amen. Uncle Jared, wag mo masyadong laliman kasi hindi makakaintindihan. Ano yan eh, sulpot. Sulpot yan, bro. Ayan yung mga sulpot. prong na hindi na kinalulugdan. Jared ka ba talaga? Si Jared ka talaga? Yung totoong Jared? Si Jared dyan talaga to si Aya, di mo ba po siya? Hindi kasi malay ko ba kung may gumamit. Hindi, totoo si Jared talaga yan? Di mo na po bosesan? Hindi, parang iba yung boses niya eh. Parang nag-iba. Ayan, salbahe ka talaga, Aya. Inidol mo masyado si Jared, tapos di mo makilala. Siyempre, nagmamatured tayo, lalo na pag nasa tuloy. Hindi pa kasi galit. Pag nagalit ka, marinig mo yung boses ni Kuya Jared. Ganyan kasi Aya, sinapian na rin kasi yan. Nagkatoliko kasi, kaya nag-iba na rin yung boses. Unang-una, ang sumasapi lang ang Hindi, kasi demonyo. alam ko kasi yung boses ni Jared dati. Kasi akala ko hindi yan totoong si Jared eh. Malay, kasi marami namang gumagamit sa ibang masama diba? na kasi yung espiritu sa katawan yan si Jared. O, saan mababasa? Letra por letra sinabi ni Kristo. Jared, may sapi ka. Meron ba wala? Wala Jared, puro Yan ang chismis. bagay yung boses. Manang-mana kay Soriano yan, chismis lang dala. May tatanong Walang ko may sa'yo lalatag mamaya. yan. Red, Wala, red. Ito nga, Jared. Ito, ikaw nakakalam kasi, di ba kasama mo yung si Darwin Getgano? Nagla-live pa nga yun eh, umiinom ng beer eh. Ito si Aaron masyadong nagmamalinis, isa rin naman. Sabi ko, Okay lang yung umangat ka umiinom ng beer. dokumento na Ayun! turo ng Katoliko Ayun maglasing. Turo ng Katoliko maglasing. Ngayon ang hinahanap Ito, ko sa Jared, okay lang uminom ng beer, tama? Aral ba ng Katoliko na uminom ng beer, Jared? O dokumento na Manahimik ka nagsasabi ang muna, Aaron, Katoliko magmangga, ay ayaw pwedeng kitang maglasing. Yun ang tanong ko manahimik ka sa'yo. muna. Hindi chismis kailangan sagot. Huwag sagot Si Jared na lang chismis. kausapin Dapat ko kasi. doktrina. Ba ang pag-inom sa paglalasing? Yung paglalasing, sukdulan na yun na pag-inom. Ito nga, tanong mo, Yun, Jared. yun ang tama. Sabi Alam mo ba kasi rin ang na- word superlative degree? Red, sagit lang muna. Alam mo ba ang word Sumagot ka superlative muna. degree? Alam mo ba ang superlative degree? Yes or no? Mamaya na nagtatanong pa ako. Hindi mo pala alam yung Hindi niya alam yun, Jared. Huwag mo laliman. Di niya alam yun, sulpot. Kailangan alamin mo muna yung word na superlative degree. Iba yung uminom sa naglalasing. Sige, Yung sige. paglalasing, Ipaliwanag mo yung yung That- superlative degree. yung superlative degree, yun yung paglalasing. Yun ang bawal sa 6.9 ng unang Korinto na hindi aral ng Iglesia Katolika. Kaya magpakita ka sa Catechism of the Catholic Church o sa dogma ng simbahan at sa magisterium na itinuturong maglasing ka.
Yun, ang tanong ko kanina Ayan. na niya may Pwede pakita. Puro chismis mag-inom. dala niyan, Jared. Parang Oh. Meron ka bang mababasa? Meron o wala? Meron o wala? May tanong ako si Jared. Nakatoliko ka na ba, Jared? Ayon pala kay Jared. Jared, pwede katoliko ka na mag-inom ba? pero bawal maglasing. Ganun ba, Jared? Uy, Jared, may katoliko tanong na ako. Katoliko ka na ba? Katoliko na ako. Oh, may tanong ako sa'yo. Di ba katoliko? So, lumuluhod ka na sa rebulto. Oh, gaya ng ginawa ni Propeta Joshua, hindi para sambahin, kundi upang Kasi ganito, wait. Kasi ganito. respetuhin sa Eto, ah. Jared, so ibig sabihin, kapag nag-iinom ka, hindi ka pa pumupunta umaabot sa superlative degree na katulad ng sinasabi mo. Sila muna dalawa para maganda usapan. Iba ang Pwedeng pag-iinom uminom sa pero bawal paglalasing. maglasing. Iba ang pag-iinom sa paglalasing. Pag sukdulan ka ng uminom, konsiderado na yon na paglalasing gaya ng ginagawa ni Eli Soriano sa Area 52 dahil Pwede, pag umiinom ka ng beer, pwede yun. Ay, nako. Pwede yun, Jared. Sabi ni Apostolo Pablo, kay Kaya Timoteo, sumagot ka. huwag kang iinom ng tubig lamang, uminom ka ng kaunting alak. Kaya, ayon mismo sa Biblia, kay Apostolo Pablo, uminom ng kaunting alak, pero bawal maglasing. Dahil doon ka na Eh di, konsiderado na yung, magkakasala sa Tama. ng beer, yung pag-iinom ng beer ni Darwin Gitgano, hindi pwede, ano yun? Consider ba na utos ng Diyos yun? Sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, huwag iinom ng tubig, kundi Kaya uminom. tinatanong ko sa'yo, Ako na magtatanong. Pakitan mo na ako naman magtatanong. Puro ka tanong eh. MCGI ka, hindi ko pala marunong sumagot sa tanong. 3:15 ng unang Pedro. O ito, tanong ko sa'yo. Yung pinapainom ni Pablo kay Timoteo sa unang Ako yung Timoteo, nagtatanong, di mo alak pa ba kasi yun na tubig? nasagot yung tanong ko eh. Alak ba yun na tubig? Hindi magiging maayos to kung magtatanong Ay, hindi ka na magiging maayos kung ako na lang lagi tatanungin mo. Sobra-sobra na tanong mo. Invalid na. Ako naman. Ako naman ang magtatanong. Ayaw mong Ako naman ang magtatanong. Sige lang muna. Huwag ka muna sumapaw. Huwag ka muna Yung bang pag-inom sumapaw. ng beer Sapaw. ni Darwin Gitgano, consider ba na utos ng Diyos yun? Yes or no? Yes, ayon kay Pablo na ipinasulat ni Kristo 14:37 ng unang Korinto na huwag kang iinom ng tubig lamang. Fred, tapusin Uminom mo ka sumagot, rin Fred. ng kaunting alak. Ang hindi Binasa mo kanina, inutos di ba? ng Diyos, Yung ano, yung sumasagot magbenta agad ng pag alak nagtatanong. sa Area 52. Ay, ayaw na magpatanong, natatakot na. Kapag madali ang sinasagot ko, Takot na. mahirap. Ay, takot na. Sige, tanong na. Ay, takot na takot. Oy, paano ka naging Kristiyano niya? No, tanong ko sa'yo, yung iniinom ni Father Darwin, alak ba o tubig? Categorical. Alak yun. Kasi sunod na nakakalisip tanong. yun eh. Porsyento nga ng alcohol eh. Sunod na tanong. Okay na. Sunod na tanong. Yung utos ni Pablo kay Timoteo, sa unang Timoteo, na wag iinom ng kaunting tubig lamang, ano yung kasunod na pinapainom? Alak? Kagaya nung inom ni Father Darwin o lason? Ano yung inutos ni Hindi Pablo? yun yung alak. Alak o hindi? Alak o hindi? Ang tanong ko sa'yo, alak o hindi? Alak o hindi? Alak o hindi? Ang tanong ko sa'yo, alak o hindi? Sagot ko. Alak o hindi? Hindi yung katulad ng iniinom ni Alak o Darwin. hindi? Wala ko sinabing hindi katulad. Ang tanong ko sa'yo, alak ba o hindi? Ito nga eh, tinasagot ko Alak eh. ba o hindi? Sumagot ka sa tanong. Alak ba o hindi? Alak o hindi? Alak o hindi? Sagot, alak o hindi? Ipit na. Hindi na makasagot ang MCGI. Wala pa, paiwas yung sagot, Jared. Paiwas. Oh. Paiwas. Alak ba o lason yung pinapainom ni Apostol Pablo? Hindi ka katulad ng beer Hindi, yun. wala ko sinabing hindi katulad. Ang tinatanong ko sa iyo, categorical, mamili ka sa dalawa. Alak ba o lason? Hindi nga katulad ng beer ng iniinom ni Hindi na sumasagot. Paiwas. Oh, kawawa naman. Sabi ni Kristo, sa 5:37 ng Mateo, ang sagot ninyo dapat straight to the point. Ayon mismo sa iyo, alak ba yung pinainom ni Pablo o lason? Hindi nga alak ng katulad na iniinom ni Darwin. Hindi na makasagot. Ang tanong ko sa iyo, alak ba o lason? Alak ba yung pinainom ni Apostolo Pablo kay Timoteo o lason? Hindi nga alak yun, nakatulad ng Ay, hindi iniinom pala ni alak Darwin. yun. O, basahin natin. Sabi niya, hindi daw alak yun. Ang sabi ni Pablo, huwag kang iinom ng tubig lamang, kundi uminom ka rin ng alak. Ayun, alak pala. Alak Kasi pala, Jared, sabi hindi niya, hindi alak sa lunat kay alak. Apostol Pablo talagang MCGI Ako na naman to. magtatanong. Ay, Ikaw naman yung sumagot. Ako naman yung magtatanong. Ngayon, ang Nako. tanong ko sa'yo, Jared, yung bang tinutukoy dyan na alak, katulad ba yan ng beer na iniinom ni Darwin Gitgano? Yes or no? Yes, unang-una, alak. Yung pangalan, alak. Yung iniinom ni Padre, alak. Therefore, same na alak. Pabihira Kung ka naman. katulad yan ng alak, maininom. Next question.
Yung mahirap naman, Katulad yan. pambihira ka naman. Ay, siyempre. Kung Oh, hirap katulad yan, ang yung binibenta nga ni Soriano, alak rin eh. Basta Kaya mo muna yung kapag binibenta ni Soriano. Kung katulad yan ng alak, ng beer na iniinom ni Gitgano, may beer na ba sa panahon ni Kristo? Yes or no? Yes, originated in Greek yung oinos. Alam mo ba kahulugan ng oinos? Ito saan ko Alam mo ba kahulugan? Oh, hindi niya alam yung kahulugan ng oinos. Hindi niya alam ang kahulugan ng oinos sa Greek. Hindi niya alam. Hindi niya alam ang kahulugan ng oinos sa Greek. Wala talagang alam kausap ang mga MCGI. Kaya ako umalis dyan, panay bopol sang mga tao dyan. Alam lang inumin yan, ihi. Alam lang inumin yan, Ihi pa lang iniinom. Inumin mo ang ihi lang, mo. oh. Ang bihira yung Kristo nyo, may inom ng beer. Ang bihira, oh. Uminom ka ng ihi mo. Oh. Jared, Para malinaw, in Greek, ang tinutukoy sa 2:1 ng 1, yung unang himalang ginawa ni Kristo, yung alak sa Kanaan, oinos yun. Ibig sabihin, Mahalin para kay tulad Jared, yung pinapainom ni Apostol Pablo kay Timoteo, same rin yung Greek words, original translation in New Testament na oinos. Kaya ang tanong ko sa'yo, anong kahulugan ng word na oinos? Alam mo hindi? Hindi niya alam paliwanag yan. mo. Ihi lang alam niyan eh. Ay, Ihi lang alam paliwanag niyan. ko daw. Ikaw ang tinatanong ko, ikaw dapat magpaliwanag. Paliwanag mo kasi. Ay, hindi ka talaga tunay na Kristiyano, manaka kay Daniel Rason, supot si Daniel Rason. Ihi lang iniinom yan. Hindi niya alam yan. Ihi lang iniinom yan eh. Anong kahulugan ng word na oinos? Paliwanag mo, siyempre, kung ano nakapalit. Hindi niya alam. Therefore, hindi mo alam, yes or no? Hindi niya alam. Paliwanag mo eh. Hindi mo niya alam, alam. yes or no? Hindi ko alam, Dali na. Ay, Sako na, Tapos na Jared. ako sa'yo. Doon ka na, umalis Sako na, oh. oh. Ay, nako. True church. Ano yung oinos? Ano yung oinos muna? Sa'yo nang galing. Wala sa Biblia. Ano ba magpaliwanag ng oinos? Yes, Tagalusan ako. I-add mo ko sa FB, mag-discussion tayong face-to-face. Yung sama? Ay, bakit hindi na lang dito? Face-to-face para may kaayusan. Si Jules nga, lumaban sa akin face-to-face. Ako bahala sa pamasahe mo. Bakit hindi na lang dito? Hindi, face-to-face tayo bro. Hindi na ako nalaban ng online bro. Dahil... Takot yan, Jared. Takot yan. Takot ba? Oo. O kaya, si Julius, si Sword ng MCGA, dumayo dito yung pinamasahihan ko. Maayos ang trato namin sa kanya, pinakain pa ni Padre sa kumbento. Kung pwede nga lang, masahihin ko siya, mamasahihin ko siya. O kaya Red, lalaban ka ba? Hinahamon kita, True Church tayo. Lalaban ka ba ng face-to-face sa akin? Yes or no?
Nilalaban hindi yan, na lang? takot yan eh. Oh. Yes or no? Face to face para makakuha na agad ako ng permit ngayon. Ngayon, bakla ka. Ngayon, Kaya gusto mo lagi face to face, gusto mo lagi nakakita ng gwapo. Hindi ibig sabihin pala si Cristo Paiwas. bakla dahil nakipagdiskusyon ng face to face sa 23:15 ng Mateo tsaka si Soriano. May paraan naman Eh bakla katulad pala si ng- Soriano para sa iyo pati si Cristo tayo. tingnan mo. Pinararatahan mo si Cristo pinagsasabi mo. Wala Eh kang kamangmangan tiktok yan. doon. 24 At Meo yan, ng yan, kawikaan. Ang pag-iisip pwede ng naman tayo kamangmangan, mag-debate kahit kasalanan. Kasalanan yan, ano? Kaya, may paraan naman ang pagdedebate, bakit kailangan pa face to face? Takot Para may ka lang, kaayusan, Red. 14:40 ng unang Korinto, panay Bakit ka wala bang kaayusan dito? May moderator. Walang kaayusan Takot ka lang, kausap Red. ang Takot MCGI ka sa lang. online. Walang kaayusan ng kausap ang MCGI sa online. Bakla ka kasi, kaya gusto mo lagi face to face. Hindi ako bakla, matapang ako kaya nga gusto ko face to face eh. Ang duwag yung hindi nagpapakita ng mukha. Ang duwag ang hindi nagpapakita ng mukha tsaka sa online nagtatago kaya nyo. Schedule natin. Ako expose ako anytime pwede kong barilin ng iglesia ni Manalo. Eh kayo takot? Sulpot kasi yan, Jared. Kaya Pulpot kasi takot. O lumaban ka sa akin, Red, ng face to face. I-PM mo sa akin yung ano mo, lugar mo sa Luzon, tapos i-add mo ko sa Facebook, papapadalhan kita ng pamasahe, o 2,000 na. O, Yun, no? Grabe ah. hatid sundo ka na namin. Hindi ko kailangan ng pera mo, Jared. Hindi ko naman pera yun. Takot, Jared. Gusto mo, doble. Pamasahe yun. Pamasahe yun. Pamasahe para makapunta ka dito, para magdebate na tayo. Ako na nagsasabi sa'yo, Jared, takot yan. Takot nga. Kahit si Elipin, isama mo. Ayaw mo naman dito, may kaayusan. Jared. O, walang kaayusan dito, tinan mo. Kasi kung may kaayusan, pag nagsasalita ko, hindi ka sasapaw. Eh, tignan natin kung makasapaw ka sa Facebook okay eh. lang. Eh ako nga nagsasalita kanina, sumasapaw, okay lang. Okay lang. Face tayo, ayan nga ang hirap, 'di ba? Sumasapaw ako, sasapaw ka rin. Eh hindi naman tayo mapapatigil dito ng pisikal. Maganda mukaan. Turo nga ni Daniel Rason yung mukaan eh. Ibig sabihin pala bakla rin si Daniel Rason dahil gusto niya na mukaan sa pagkakatipon, hindi na sa Zoom. Bakla talaga yun. Ay nako. Alam mo, bro, ilaban mo na lang sa akin si Daniel Rason. Ilaban mo na lang sa akin si Daniel Rason. Dito nga sa akin, takot ka na eh. Pagbuhuling ko kayo ng puno mong bonjing. Gusto mo, isama mo pa si Darwin eh. Ay nako. Namasingin yun eh. Si Darwin. Patunayan ko. Si Darwin. Sinong Darwin? Charles Darwin? Si Charles Darwin? Kung si Father Darwin, bro, kung si Father Darwin, tinakbuhan ni Soriano yon. Kahit si Brosok Fernandez, tinakbuhan ni Soriano sa Cebu. Tama Oh, mo na yun. Baka nga kung buhay si Soriano, di rin sa akin lumaban yun. Takot rin yun eh. O kaya kayo lumaban, mga sisiw ni Soriano. Oh, wala na yung inahin ninyo, patay na. Inire-revive nyo pa sa pamagitan ng online. Kaya ang nadadamay sa mga issue yung matandang patay na. Eh samantalang yung Okay lang. bagong puno At ninyo least yung salita lumaban ng sa Diyos, debate. ng Diyos, hindi naman namamatay yun eh. Buhay yun eh. Sino? Si Soriano? O sige nga, tawagin mo nga, papasukin mo nga sa Zoom. Papasukin mo nga dito. Ay, lumabang ka na lang, Jared. Alam mo kasi sarili mo, ni hindi nyo nga nasilayan yung bangkay ng amo nyo eh. Tinago ni Daniel Rason. Lumabang ka na, may bayag ka. O ay, hinahanapan ako ng bayag. Sino ang bakla? ng Diyos. 3:16 ng unang Korinto. Hindi nyo ba alam kayo templo ng Diyos? Eh bakit? Eh hinahanapan niya ako ng bayag, siguro siya wala. Bading na naghahanap ng bayag eh. Bading. Grabe bro, Aaron, no? Oo. Talagang the best. Ibig sabihin ng best, bro, Eli Soriano. Saka puro chismis ang dala, oh. Walang saysay kausap. Puro chismis. Alam mo kung lalaban sa akin ng debate yan si Red ng face to face, ilalampasok ko talaga yung aral na bulok niyan. Maniwala ka, gaya ng nangyari kay Jules nung dumayo dito nung nakaraan. Kahit di mo na ilang paso, Jared, alam naman ng buong mundo na bulok talaga. Jared, araw ng marami na MCGI. nagsabi niyan eh. Oh. Sige, kung marami nagsabi, mag-PM ka sa akin sa Facebook. I-send mo yung Hindi true naman account eh. mo. Bakit? Wala bang kaayusan Takot. dito? Oh, Ikaw takot, ang takot. takot. Sabi, ano masasabi mo kay Bro Eli? Magaling naman siyang mangaral, kaso sakim sa pera at bula ang propeta, self-interpretation. Yan ang sinasabi.
si Kristo na ayon sa kasaysayan ang nagtayo ng simbahang Katoliko Apostolika Romano o Roman Catholic Church o Hymen et Ecclesiam Catholic sa 931 ng gawa na referado sa binabasa nila na Iglesia ng Diyos o sa Greek ay Ecclesiam Tooteo na binabasa ni Soriano sa Greek Westcott transliterated. Yan ang masasabi ko. Amen. Hindi gaya nung isa niya, puro chismis dala. Kahit di naintindihan ni Aaron, amen ang amen eh. Puro chismis dala eh. Hinahanapan siya ng doktrina ng CCC na pwede maglasing ang Katoliko, walang maibigay. Puro chismis. Father Jared, Puro chismis. takot yung pare mo. Kawawa naman makikinig kay Red, puro chismis. Ay, takot ng pare. Hindi naman ako pare. Hindi ka pa, Father? Hindi ako pare. Tao. Huwag na papa. Ako pare. Ordinaryong miyembro lang ako ng Iglesia Katolika, kabataan. Biruin mo, 17 years old, wala kang kaya, gurang ka na. Oo, sakong-sako sa'yo, Jared. Hindi nakaporma. Ay nako, kahit si Daniel Rason ilaban mo sa akin, Red, hindi over si Daniel Rason, maniwala ka. Walang alam si Daniel Rason. Alam mo ba nung 2000 nung 2017, merong isang pamilya pumunta sa Apalit, Pampanga, may pinaresolve na problema sa mag-asawa. Alam mo sagot ni Daniel Rason, hindi ko kayang sagutin yan, si Ingkong ang bahalang sumagot diyan. Pero mo nagpapakilalang kang co-founder ng Members Church of God International noong 2017, naging vice president ka. Tapos hindi mo kayang sumagot sa tanong ng sirang pamilya. Nangaral ka pa, Daniel Rason, duwag ka pala. Yan ang sinasabi ng mga hindi tunay na Kristiyano at itinakwil si Kristo sa pamamagitan ng pagtatakwil sa utos ni Kristo at yun ang pagsagot sa tanong. Paano mo malalaman eh, nasa tiyan ka pa lang na nanay mo? 2017, nasa tiyan ako? 2017, nasa tiyan ako? Ilan pa ba naman, Jared? Ay, nako, Red. Pati history nila, di nila alam eh. Ibig sabihin, Hindi nila alam history nila. Hindi nila alam history nila. Bagong Pati lublob history lang nila, di siguro nila si Red. alam. Bagong lublob. Bagong lublob lang yan si Red. Bagong talikod, bagong talikod. Ka na? Oh, ilang taon ka na dyan sa iglesia? Secret. Oh, bagong lublob. Bagong talikod, bagong talikod. Bagong lublob. Bagong lublob. Oh, tanong ko sa'yo, bro. Kailan? Ito, tanong ko sa'yo. Kailan idineclare ni Ingkong o ni Brad Eli Soriano ang word na SPBB? Kailan? Eh, doon mo tanongin yan sa debate. Hindi alam. Hindi alam. Dito, mambira ka naman. Sunod na tanong. Sunod na Bagong tanong. talikod, bagong Kailan talikod. nag-umpisa? Kailan nag-umpisa sa Apalit, Pampanga ang unang-unang Fiesta ng Diyos? Kailan? Ibabalik ko sa yon. Eh, sa debate pa, may ano naman eh, may cross-examination. Bakit gusto mo face-to-face? Sabi naman ni Sian, bro, kung sakaling makakadebate mo si Eli Soriano, ang mangyayari, matatalo siya sa akin dahil alam ko technique niya, alam ko paiwas niya. At pinag-aralan ko ng husto ang estilo ni Eli Soriano at mga argumento ni Eli Soriano, lalo na yung mga aklat katolikong gamit niya. Kaya kung lalaban sa akin si Eli Soriano, eh baka atakihin sa akin ito sa puso. Kaya ang gusto kong makalaban sa panahon ngayon, itong bonding Rason, kung ayaw naman ni Rason, kahit itong si Red ng face-to-face. Hindi, Jared, Bakit makikipag-debate kailangan sila pa sa'yo, face-to-face? pero walang Wala pa kayo kibuan. sa TikTok, Ayan ang aral nila, walang Yeah. kibuan. Oh, tanong ko sa'yo, kailan nag-umpisa sa MCGI ang first fiesta ng Diyos? Kailan? Tinatanong yan, di mo ba alam? Ah! alam ko. Hindi alam, umiiwas. Ay, babalik ka rin sa yung tanong mo, siguro. Naghahanap ka lang matututunan. Bagong lublob nga lang to, bro Aaron. Bro Aaron. Bagong Kapal ang talikod. pagmumukha mo magtanggol sa Bagong talikod lang yan. Bago ka lang pala. Bago ka lang pala sa MCGA, ang kapal ng pagbumukha mo. Alam mo, kung ako kapatid pa dyan, baka kinutusan kita. Dapat, oo. Bagong lublob ka lang, lakas ng atog ng ano mo. Lakas ng atog mong makipagdiskusyon online. Gusto mo i-report kita sa manggagawa nyo eh. Nakakatakot ka naman, Jared. Kinakabahan ako sa'yo. Kinakabahan na pala siya, bro. Kaya nga, walang alam. Pati history nila, di Yung nila alam. maninda ka, parang totoo ah. Talagang totoo, bro. May contact pa rin ako sa mga manggagawa, sa mga district servant. Gusto mo, pero wala na kampo ka. Sumbo ka. Talaga, Puro sige. ka mag-debate na tayo. Oh, face to face. Oh, kumbaga, bro Aaron, ikaw ang saksi, i-record ko to, ah. Ito. I-send mo sa akin ng account mo o kaya i-add mo ko sa Facebook. Ito rin ang pangalan ko, Jared Almasora. Tapos, i-send mo sa akin ng GCash mo. Magpapadala ako sa iyo ng pamasahe
Ise-set Yun, no? up natin next Miyerkules. Lunes, Martes, Miyerkules. Next week ng Miyerkules ang ating debatehan.